Kaya nga bang talunin ng Pilipinas at Japan ang China? Ang realidad sa likod ng lakas at takot. Kapag binanggit ang China, agad nating naiisip ang isang higanting bansa. Pinakamalaking hukbo. $1 billion na pondo sa depensa at modernong armas. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa maraming Pilipino. Kaya nga bang talunin o pigilan ng mas maliit na bansa, gaya ng Pilipinas at Japan, ang isang superpower tulad ng China? Ang sagot ay hindi basta oo o hindi. At ngayon aalamin natin ang buong katotohanan. Sa karaniwang isip ng tao, parang imposibleng ideya na ang China na napakalaki ng populasyon, modernong mga missile, aircraft carrier at cyber army, isa sa pinakamalalakas na ekonomiya sa mundo. Samantalang ang Pilipinas at Japan ay tinatawag na mas maliit kumpara sa China. Pero dito nagkakamali ang marami. Ang digmaan sa modernong panahon ay hindi sa sukat ng dami ng mga sundalo o laki ng bansa. Ito ay laban ng teknolohiya, alyansa, lokasyon, disiplina, at political will. Kung pag-uusapan ng Japan, huwag nating maliitin. Ang Japan ay isa sa pinaka-advanced sa radar, missile defense at naval technology. May modernong destroyer at submarines. May kakayahang mag-deploy ng precision weapon. Oo, may limitasyon ang Japan sa konstitusyon nito. Pero sa realidad, ang Japan ay handang ipagtanggol ang sarili at ang mga kaalyado nito. At higit sa lahat, ang Japan ay malinaw na disiplina at matibay na alyansa sa US. Aminin natin, hindi pinakamalakas ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Pero napakalaga ng papel ng bansa sa geopolitics. Bakit? Ang Pilipinas ay nasa gitna ng West Philippine Sea, malapit sa Taiwan, South China Sea at Pacific Route. Isang strategic choke point, global trade sa modernong digmaan. Ang may hawak ng lokasyon, may hawak ng advance, at dagdag pa rito, may mutual defense treaty ang Pilipinas sa US. May lumalakas na defense cooperation sa Japan, Australia, at iba pang kaalyado. Hindi kailangan maging pinakamalakas. Kailangan maging pinakamahalaga. Oo, malakas ang China, pero may mga kahinaan ito na bihirang pag-usapan. Una, ang multi-pressure point, gaya ng Taiwan issue, border tension sa India, diplomatic pressure mula sa US at allies. Sumunod, economic vulnerability. Ang digmaan ay sisira sa supply chain. Mawawala ang investor. Tatamaan ang export-driven economy. At ang panghuli, high risk, high cost. Hindi kayang lumaban ng China sa maraming front ng sabay-sabay. Ang kahit maliit na pagkatalo ay malaking dagok sa imahe ng liderato. Kaya hindi basta-basta papasok ang China sa full-scale war. Ito ang pinakamahalagang punto. Ang laban ay hindi Pilipinas at Japan versus China lamang. Ito ay Pilipinas, strategic location, Japan, technology at disiplina. Ang US ay ang military power, Australia, South Korea, at iba pang kaalyado. Ganitong setup, hindi kailangan talunin ng China, kailangan lang itong pigilan. Sa modernong digmaan, ang tawag dito ay deterrence.
Ipakita na masyadong mahal ang magiging kapalit ng agresyon. Walang mabilis na panalo. Walang garantisadong tagumpay. Linawin natin, walang gusto sa digmaan. Ang tunay na layunin ng Pilipinas at ng Japan ay igalang ang international law, panatilihin ang kapayapaan, protektahan ang soberanya, pigilan ang pananakot. Kung makikita ng China, hindi sila agad mananalo. Buong mundo ang tututol. Masisira ang ekonomiya nila. Mas pipiliin ang diplomasya kaysa digmaan. Hindi dapat mamuhay ang Pilipinas sa takot. Hindi rin dapat maging padalos-dalos. Ang kailangan natin ay maging matatag na pamahalaan, malinaw na paninindigan, tamang alyansa, at modernisasyon ng depensa. Ang Japan ay patunay na hindi kailangan maging pinakamalaki para maging malakas. Sa mundo ngayon, ang tanong ay hindi kung sino ang mas malaki. Ang tanong ay sino ang handang tumindig, magkaisa, at hindi matakot at sa tamang alyansa at matalinong estratehiya. Kahit ang malilit na bansa ay kayang pigilan ang kahit gaano kalakas na kapangyarihan. Kung gusto mo ng mga ganitong klase ng malinaw, seryoso at makabuluhang talakayan tungkol sa local at global issue, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel ang Friendly Talk TV at ilagay mo sa comment ang iyong opinyon. Sa tingin mo, hanggang saan ang kayang ipaglaban ng Pilipinas? Hanggang sa muli, magandang gabi at magandang araw sa inyong lahat.